Si Kevin Durant nakipag-trash talkan sa mga fans online dahil sa kanyang pinopromote na lotion. Tinawag din si KD balat ahas sa binti. Sinundan pa yon ng trash talk regarding sa 40-point game ni Dillon Brooks. Na di umano, buti pa si Brooks na bago yung culture ng Suns. At least ngayon si KD hindi na gumagamit ng bogus account. Ibinato kasi kay Kevin Durant na hindi niya nagawa yung nagagawa ngayon ni Dillon Brooks. Pero hindi naman si KD ang problema dati sa Suns, yung isang ayaw magpa-trade na hanggang 2030 po problemahin ng Phoenix Suns. Sa ngayon, number 6 na si KD sa all-time points. Susundan niya si Michael Jordan. Kailangan na lang ni Kevin Durant ng 557 points para maging top 5 sa all-time list ng points. Sa 44 games so far ni Kevin Durant, meron siyang total na 1,165 points na meron pang natitirang 36 games ang Houston. May total si KD or average na 26 points, 5 rebounds at 4 assists per game. At merong isang stats pa si KD na ayaw kong usugin dahil nagawa niya to since 2024 at 2019. Kung makakalaro kasi si KD ng nasa 21 to 22 games at mag-a-average siya ng 26 points, malalagpasan ni KD si Michael Jordan bago matapos yung March. Ang projected nun ay mid or late March. Tinanong din si KD kung kaya niya bang habulin yung second all-time sa points, si Kareem. Para kasi maabutan ni KD si Kareem, kailangan niya ng nasa 266 to 268 games na mag-a-average pa siya ng at least 25 points per game. At kailangan din ni KD ng 3.5 season para maabutan yun. Nasa 37 years old na si KD at kung makakapaglaro pa siya ng 3 hanggang 4 na season na mag-a-average siya ng 25 points per game, kaya naman niyang abutan si Kareem. At tanging si KD lang ang makakadikit kay LeBron pagdating sa all-time points. Based din kay KD, para makaabot sa level ni Kareem at LeBron, kailangan kasi maglaro ng nasa at least 20 years. Nabibihira na ngayon. Kung tutuusin, si KD, kaya naman talagang abutan si Kareem noon pa. Meron kasing isang what if sa kanya dahil hindi nga siya naglaro ng 1.5 season dahil sa injury. Ang average total points ni KD sa isang season at least 1,500. Malalagay siya sa top 4 kung sakaling hindi niya namintes yung 1.5 season. Ang total niya 19 years na sa NBA at next year 20 years na siya. Pero ang bilang nun dahil hindi siya naglaro ng isang season, 18 years lang si KD ngayon. Sa ngayon kasi si KD lang ang pwedeng dumikit kay Kareem at kay LeBron kasama na si Karl Malone. Ang player na susunod na pwede makahabol sa kanya si James Harden. Halos parehas na sa retirement date na si Harden at itong si KD. Pero si Harden at si KD pwedeng magtagal sa top 10 na mahabang panahon. Hindi tulad ni Carmelo na nasa top 10 dati na inabot lang siya ng 2.5 season bago naalis. Sa ibang balita naman, ang Sacramento Kings matagal na nag-iintay kung sinong player ang makukuha nila sa trade dahil sa senaryo magre-rebuild sila. Si Ja Morant pa rin ang expected na makukuha ng Kings kapalit ang isang player mula Sacramento na si Zach LaVine na may kasama pang first rounder. Hindi pa kasi binabawi ng Memphis kung iti-trade ba nila si Morant after din sabihin ni Morant na loyal siya sa team. Ipinatato pa nga niya. Ang Miami yung isang team din na interesado kay Morant. Kaso ang gusto ng Miami bargain trade katulad ng kay Trae Young na parang itinapon na lang ng Atlanta Hawks. Bukod sa Kings at Miami, walang team ang interesado kay Morant so far dahil yung Raptors nag-back out na. Based sa mga report, ang gusto ng Memphis na framework sa trade, isang young player at isang first round pick. Hindi maibibigay ng Miami ang isang first rounder dahil mame-mess up nila yung trade kay Giannis dahil may issue sila sa Stepien rule. Ang tanging paraan na lang doon para makuha ng Miami itong si Ja Morant kung tatawagan nila ang OKC at makakuha ng isang first rounder para maigay. Ang pwede naman kasi magawa ng Miami doon para makuha si Ja Morant na dati naman nilang ginagawa pa ay kung tatawag siya kay Sam Presti sa Thunder at humingi ng tulong na makakuha ng isang first rounder or 2 second rounder para maging kapalit ni Morant at masali sa trade nilang tatlo. Ang Miami at OKC, gumagawa kasi sila ng trade para sa mga loophole. Ang Thunder naghahanap din ng backup big man para maisama kay Hartenstein at Holmgren. Ang player na pwede makuha ng Thunder kung sasali sila sa Miami at Memphis trade si Santi Aldama na may average na 14.6 rebounds at 3 assists. Stretch big man din siya na mayroong 48 and 35%.
sa malamang hindi i-trade ng Memphis si Morant until off-season. Ginawa ko lang content, aminado naman ako doon. Pero nakalagay kasi sa mga sports website yung rumors. Pero kung tutulungan ng Thunder ang Miami, malamang pumayag ang Memphis na i-trade si Morant sa Miami na bargain, tapos si Aldama mapupunta ng Thunder kung makukuha ng Memphis ang isa sa 4 na first rounder ng Thunder na high value. At least kasi yon top 10 or top 14.